Sila gaya ng accusations ng iba. Magitan na matatamis na pangungusap o ng mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ang Diyos. According to chapter 2 verse 5. Posibleng maging discouraging kapag may mga false accusations na ganyan. Pero hindi nagpapatinag si Apostle Paul. Kasi alam niya, ang tunay na motibo niya, walang iba kundi mabigyan ng kalwalhatian ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Kaya si Amen, mga kapatid. Glory to God. Tatlo pa lang yan, mga kapatid. Sa isang article po ni Greg Smith, sabi dito, pastors are quiet quitting the church. Ito po nakakalungkot na balita. Maraming mga pastor na tahimik lang at umaalis na ng church. Na bagamat maraming ang pastor ang nag-resign sa church, marami rin ang hindi man nag-resign pero wala nang gana. Parang trabaho na lang at gagawin na lang kung ano ang expected po sa kanila. What reasons? Ano po ang rason? Maaring dahil kulang ang binibigay ng financial support o dahil dinidiscourage sila ng church na magkaroon ng vacation time. Magbakasyon naman kayo, huwag kayo puro lang ministry, baka ma-burn out kayo. O dahil sa walang tigil na mga criticisms. O dahil wala ng espasyo na binibigay sa kanila for their own personal growth. But of course, tulad po ng sabi ko kanina sa simula, discouragement is a shared experience. Leader ka man ng church or ordinary members ka ng church, maraming posibleng dahilan para ma-discourage ka. Pero hindi kailangan lahat yan ay mauwi sa discouragement. Kayo si Amen? Amen. Glory to God. Paraan na ginagamit ang ating Panginoong Diyos para ibigay sa atin yung encouragement na kailangan po natin. Kayo si Amen, mga kapatid. God's solution. Maraming solusyon si Lord sa discouragements at hindi palaging yung alisin ang source of cause o yung source or cause of discouragement natin, but to give us the grace we need to encourage us na magpatuloy hanggang sa dulo, mga kapatid, sapat ang biyaya ng Diyos. Kayo si Amen. Encourage one another. Tapikin mo yung katabi mo. Tapik lang. Tapik lang. Isang malaking bagay na yan. To encourage. Amen ba, mga kapatid? Glory to God. Glory to God. So, paano na-encourage ng mga pastors, elders, leaders, ng mga church members? Una, according to chapter 2, verse 4. Ito po kasi ang kailangan ng tao para maligtas. Hindi gospel-gaspilan lang. Hindi matamis na salita lang. According to verse 5, hindi prosperity gospel, kundi po sa expectation na matatanggap namin galing po sa inyo. Kundi sa hamari na maibigay ang aming sarili sa inyo. Ang aming panahon, ang aming oras, para kahit na sa simpleng panalangin lang para po sa inyo. Kaya ikinukumpara ni Pablo ang sarili niya and all ministers of the gospel sa isang nanay. Ang iniisip ng nanay sa pag-aalaga sa kanyang anak ay hindi yung maisusukli ng anak sa kanya paglaki niya. Kayo si Amen? Mga kabataan, lagi niyo po ito tandaan, ginagawa ng mga magulang niyo ang lahat para sa ikabubuti niyo, magkaroon po kayo ng maayos na kinabukasan. Never expect, hindi namin ini-expect na meron po kayong ibabalik sa amin. Kaya si Amen? Amen. Isang malaking kagalakan sa isang magulang na makikita mo na nasa mabuting kalagayan ng kanilang mga anak in their future. Kaya si Amen ba? Uniquely, these sorrows of you, we were ready to share with you not only the gospel of God, but also our own selves, because you have become very dear to us. Kaya dadalawin namin kayo, sabi ng Apostle Paul, iimbitahan namin kayo sa bahay namin. We will be friends to some of you. Hindi lang si Apostle Paul, namin ito para sa inyo, maglaan kami ng oras at panahon para sa inyo. Kayo si Amen, mga kapatid. We just share story. Kita nyo kung paano kami makitungo sa
inyo at ganoon din kayo kung paano din kayo makitungo sa amin, sa mga anak namin, sa mga anak ninyo, and we will share to you some stories. And hopefully, maging maganda kami mga halimbawa po sa inyo na pwede niyong tularan. Ito po yung isang katangian po ng isang pastor, ng isang magagawa ng Panginoon Diyos, ng isang elder sa church, ng isang leaders sa church na maging magandang halimbawa. Ano si Imin ba mga kapatid? Paano maging tatay? Paano maging kaibigan? Paano maging isang Kristiyano na lumalago na katulad po ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya sabi ni Apostol Paul sa kanila, dito po sa chapter 2 verse 10, saksi ang Diyos at saksi rin namin kayo kung paano naging dalisay, matuwid at walang kapintasan ang aming pagkikitungo sa inyo na mga sumampalataya. We are far from perfect. Po ang paraan ng Panginoong Diyos para mapadali po ang ating pagiging mature bilang mga Kristiyano. Ano siya yung mga kapatid? Gusto ko, pag pumunta ako ng church, pag makarinig ako ng sermon ng pastor, yung tinatamaan ako. Yung talagang parang ako talaga yung kinakausap ng Panginoon. Kasi hindi mo maranasan, o hindi mo talaga ma-experience na kinakausap ka ni Lord kung hindi ka tinatamaan ng kanyang mga salita. Kasi si Imin mga kapatid, Lord, huwag kayo magtampo sa pastor. Huwag kayo magalit sa pastor kasi ginagamit lang po kami para ipahayag ang salita ng Diyos. At hindi po kami namimili ng mga salita ng Diyos na ibabahagi po sa inyo. Hindi lang po puro mga salita ng Diyos na mainam lang sa pamiminig natin, kundi maging yung salita ng Diyos na magtutuwid sa inyo. Kaya sa Amen mga kapatid. Meron kaming God-given authority as elders ng church na dapat namin gamitin para sa ikabubuti po ninyo. Amen? Sa ikabubuti ninyo. At makakabuti sa inyo yung palagi ang pagtuturo kung paano mamuhay bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Unlike sa ibang sulat po na Apostle Paul, tulad po ng Romans, Ephesians at Colossians, na yung mga instructions sa Christian living ay naka-reserve sa last part after exposition ng gospel. Dito sa sulat po ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians ay sprinkled all throughout. Hindi lang siya isang apostol sa kanila, siya isang parang tatay na pinag-aralan at tinuturuan ang anak para maging responsable sa buhay. Yun din po ang role naming mga pastor sa inyo, na magiging responsable kaming mga ama sa inyo para maging responsable kayo sa buhay po ninyo.